All right mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, welcome back po muli dito po sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga maiinit na usaping balita o usaping politika sa ating bansa. Pasensya na ano tayo dahil may mga track po, no? May mga dumadaan na sa gedli ulit tayo, no? Shout out po sa lahat ng ating channel subscribers, mga followers, nagla-like at nagsishare ng ating video. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And may God bless us all. May God bless and protect the Marcos administration from the forces of evil, the likes of Dutertes, their minions, their followers, no? At sa mga anti-Marcoses na ano ako, na out of track ako kasi may mga dumadaan, pinagtitinginan tayo. So ang pag-usapan natin mga kababayan, ito pong mga vloggers, no? Actually na topic na natin to sa LS pero dadagdagan lang natin, no? Puro po vloggers ito ng mga pumapanig sa mga Duterte, no? Mga tawag natin mga DD shit or mga didilis na mga karamihan po ay nagpapalaganap ng fake news, no? Yung kay Marcoleta naman po, personalan po yun. So, well, may punto naman si Representative Marcoleta, pero sometimes wag balat sibuyas. Pero siguro sa tingin niya, over the board na po yun, yung pambabati ko sa kanya, no? Overboard na. So overboard, so mali naman po. May karapatan naman siguro si Representative Marcoleta. Pero pag ako bumatikos kay Marcoleta, batikusin ko lang yung action niya, yung mga pinagagawa niya, but not the ad hominem. Masama naman po at wag man damay, no? Tulad kasi nung isa, dinamay ang relihiyon. Wag naman po, okay? So anyway, ito pong mga vloggers, influencers ng mga kampi kay Duterte ay nagsipuntahan po yung ilan sa TRICOM hearing, no? Siguro itong mga to, sabi nga po sa balita ng politico.com, hindi nakakuha ng TRO sa Supreme Court. Ayun, baka nga naman. At the same time kasi, yan na po yung last chance nila to attend the hearing. Otherwise, sila po ay masasight in contempt at lalabasan sila ng arrest warrant, no? At baka hanapin sila ni General Torre at sabihin sa kanila ni General Torre, General Torre, wag ka magagalit hilahin ko kayo. Peace tayo General Torre Oo, joke lang yon. Pero sinabi mo yun, di ba? Pero believe tayo dyan kay General Torre. Ngayon po, sa akin pong pahapyaw na panonood dyan sa hearing kahapon, napakaganda po, very juicy. Kaya nga po inilagay ko dyan sa thumbnail ng ating video na ito ay Galileo Galilei nadamay sa pag-fake news. Ayun. Kasi po, ang istorya po niyan, kung hindi nyo man po na ito pong si Representative Acop, napakagaling na congressman po niyan, magaling magtanong. Itinatanong niya pa po itong mga vloggers, influencers na mga kampi kay Duterte na ano po ba ang definition ng fake news? Nung walang sumasagot, itong si Attorney Trixie Angeles, sabi niya, sir, if you don't mind, ine-explain niya po. Sabi niya, nabanggit niya si Galileo Galilei na sinasabi daw po di umano ng Catholic Church during that time, during the 1600s, sinasabing nag-fake news si Galileo Galilei, no? Because of sinasabi ni Galileo Galilei kasi naniniwala po siya sa heliocentric, no? Yung heliocentric na theory, the sun is the center of the universe. However, just to give you the background, ang Catholic Church during that time, ayaw po nila yon. The Catholic Church believe in the geocentric, meaning the earth is the center of the universe, no? So nung talagang ayaw bitawan ni Galileo Galilei yung paniniwala niya sa heliocentric, siya po ay inexcommunicado. Siya po ay pinaaresto. Biruin nyo ang lakas ng church, no, ng Catholic Church. Pinaaresto po siya
at siya po ay hinouse arrest hanggang siya doon na po siya mamatay. Pero the concept o the theory of heliocentric, ang spelling po niya na HELIOCENTRIC, pero ang pronunciation po base po kay Google is heliocentric. Okay? Yang theory na yan ay nagsimula kay Nicholas Copernicus. Oo, siya po yun. No, I'm just giving you the background. Ang tanong, ano naman ang kinalaman sa pagpi-fake news ni Galileo Galilei? Meron nga siyang katunayan. It is not a fake news, sa akin lang opinion. During that time, there's no such fake news because it is supported by studies. It is supported by documents. Ayaw lang tanggapin ng simbahang Katolika. Diba? So, pero ang tanong natin ngayon in a modern times, the fake news is the proliferation or the invention of a false narrative. Wala kang mapakitang ebidensya but you keep insisting na ito ang totoo. Ako hindi po ako naniniwala doon sa comparison na yun eh. Because Galileo Galilei and those believing on the theory of heliocentric, they have supporting documents that their studies are correct. And later on, in the 1900s, nag-apologize ang church that based on the several studies ng mga astronomers that the heliocentric theory is true. So siyempre nagkamali sila kay Galileo Galilei or kay Nicholas Copernicus, so they apologize, which is good. Pero dito mga kababayan, sa akin lang the very definition of fake news is a certain individual or a group creating a fake narrative. They are distorting the truth. At the same time, they cannot provide a solid evidence. They cannot support their claim with facts or a research. Yung kay Galileo Galilei is not a fake kasi meron siyang documents meron siyang facts. How can you compare that? It's not even a fake news. They don't don't believe it. Diba? So, hindi po ako sang-ayon dun sa explanation ni Attorney Trix Angles. The concept of now, in the modern times of fake news is that people, an individual or a group, trying to distort the reality, trying to spread a misinformation or disinformation at the same time without presenting any valid documents or any research na ginawa nila. Yun po yun. Yun ang tinatanong eh. In these modern times, how do you define fake news? You don't have to go back within 1600s or 1500s. That is a different story then. Di po ba? So pasensya naman kay Attorney Trixie Cruz Angeles. I know you are bright. You are smarter than me. But I don't buy the idea that even those times there is a fake news already. No. If you really, if I will read the story of that Galileo Galilei versus the Catholic Church, it is supported by facts. Just the Catholic Church doesn't wanna believe it then. So where's the fake news? Diba? They just don't wanna believe it. Oh. Ngayon, mga kababayan, ang nakakatawa sa mga to, let's veer away dyan kay Galileo Galilei. Naisama ko lang kasi nakakatawa po eh. I don't think it's beyond comparison. No. What is a fake news now sa modern society, sa modern age natin? How do you define it? Sa akin, it is the distortion of truth, no, without presenting valid facts or research, and a disinformation. Yan po yan eh. Now, ang nakakatawa sa mga vloggers na ito, ay mga vlog, sorry naman yan ang tawag sa inyo eh, no? Kayo po ay umamin, even though it is like you are being, it's not really coming from the heart eh, yung pag-a-apologize ninyo, no? And when you got cornered, you just cry. Mga cry babies kayo, no? Parang kayo pa ang biktima ngayon, no? Hindi. Nung umiyak itong mga to, no? Nabasa ko po yung article sa politico.com.ph. Dati high and almighty kayo, nung na-corner kayo, paawa effect kayo, umiyak-iyak kayo, no? Alam niyo naman siguro kung sino yung mga umiyak diyan, no? Yung sinabihang tanga ka. Oh, inamin niya, sige, tanga na po ako.
Yung isa naman, nagmamalaki pa, nag-apologize nga, pero hindi naman tao sa puso niya. O sige po, fake news na po ako. Arugante pa. O tala, fake news ka. Diba? Wala akong pakialam kung dumami pa ang subscriber mo, pero mga tanga at bobo yung mga yan. Nag-fake news ka na nga, pinaniniwalaan ka pa. O, diba? Walang sariling utak. O, in support of fake news. O, di pare-pareho kayong fake news. Huwag ka magalit sa akin, dahil umaming ka. Sabi mo, fake news ka. Diba? Narinig yan. Maski natignan pa natin sa record ng Tricom, di ba? Fake news kayo. Nakakahiya po kayo. Whether tao sa puso nyong pag-apologize, pero it shows na ang tapang ninyo, wala naman pala. Basag ang mga itlog ninyo. Tapos iyak-iyak kayo, nagpapaawa kayo. Hindi po kayo ang biktima. Actually, ang biktima dito, yung nakabasa ng mga pinost ninyo sa social media. You're trying to be you're trying to be intellect. Which is you are intellectual naman. 'Di ba? Yung mga ano niyo na lang, probably you are I guess you're well mannered. You are well educated. 'Di ba? May mga businesses kayo. You are true professionals, but pagdating sa social media posting, nawawala ang pagiging professional ninyo. Nawawala yung mga well-mannered ninyo, 'di ba? Kasi bakit? Because you are galit kayo eh. Because nasaktan yung mga amo ninyo. Pero nasaan ang objectivity? 'Di ba? Kaya ako po, it is a well-deserved na kayo po ay ma-call out. It is a well-deserved, at least well-deserved nyo yan na kayo ay inamin ninyo na kayo ay mga fake news, mga tanga. Oh, pasensya naman, umamin sa inyo, 'di ba? At the same time, palakpakan po sa inyo kasi hindi nyo na inantay yung TRO ng Supreme Court, kundi you face that head on. Kung gano'n na rin lang naman pala ang ginawa ninyo sa simula't simula pa lang, di sana hindi na mabigat sa damdamin ninyo, hindi na kayo na-stress. Kayo na rin po ang nagbigay ng sarili nyong multo. Kung siguro nagkamali ng in-advise sa inyo, kung kaya nyong labanan ninyo, pero hindi kayo nakakuha ng pabor ng madalian sa Supreme Court. So mas maganda naman ang ginawa nyo, nawala yung bigat ng damdamin ninyo. So good job sa inyo pero fake news pa rin kayo. Tama lang yan, no? At least alam ng Tricom na when things comes to shove, lalabas naman pala kayo. So marami pa dyan, no? Dapat ipatawag po yung mga hindi umaten, no? Marami po. So tingnan natin kung paano they gonna defend themselves, no? Lalo na yung mga hanggang ngayon nagbibida-bida pa sa kanilang mga social media account, no? Sige, tuloy nyo pa yan. Talagang tutuluyan kayo, no? So congratulations po sa Tricom, no? Lalong-lalo na yung dapat kinontempt nyo na yung tungkol sa West Philippine Sea. Ako po nag-init ang ulo ko dyan, no? Magsisinungaling pa lulusot pa sige, umaming ka. Takot kang makontempt, no? Kung talagang matapang ka, pinanindigan mo sana yung sinabi mo. Kaso wala yuko ka sukol ka nung sinabing, tanungin natin yung stenographer nitong kongreso, tingnan natin yung sinabi mo. Mahuhuli siya, makokontempt siya ni Paduano. Dapat kinontempt nyo na Congressman Paduano para ang yabang yan. Ang yabang po niyan. Oo. Yung tao na yan, sobrang hambog po yan. Oo. Okay, so yan po mga kababayan, kahit papaano nakita natin ang mga kulay nitong mga Duterte supporters na mga vloggers. Pupunta rin naman pala kayo, dami nyo pang satsat. Mapagkukumbaba naman pala kayo, dami nyo pang satsat. Di ba? Pinatagal-tagal nyo pa para sa content ninyo, para lalong kaawaan kayo. Hindi po ako naaawa sa inyo because you distorted the truth. Sinira nyo ang kaisipan ng mga mamayang Pilipino, and doon nakita ng madlang Pilipino na kayo po ay mga fake news at hindi po kayo kinampihan. Yung mga komento ng netizens, sabi nila, well deserved nyo yan. Deserve nyo yan. Pasensya naman po, no? Deserve ninyo. Pero kudos pa rin, at least pinuntahan nyo na. Kumbaga nabunutan kayo ng tinik sa dibdib nyo, mala nyo, hindi na kayo patawag ulit, diba? Lusot na kayo. Continue yung ginagawa nyong pagpo-post, pero kailangan meron na kayong may limitation na. Diba? Kasi umulit pa kayo, nakamonitor na kayo.
tulad nitong ginawa ng NBI tungkol sa pagmo-monitor sa 20 na vloggers and influencers. Nakatambay po yan. And actually, gusto nga pong kasuhan ng NBI director yung isang vlogger o dalawang vlogger dito sa Amerika na patuloy na nagpapakalat ng fake news. Kung meron man makakatulong ang gobyernong Amerika, paano po masusukbit itong dalawa na ito at ibalik sa Pilipinas? Malamang dual citizen itong mga to, no? Sana naman masukbit, pero may nasukbit po ang NBI. Pinresinta po nila yan, no? Nahuli po yung isang vlogger na babae na iyak ng iyak na punta po kayo sa GMA News Online, makikita nyo. Humihingi siya ng tawad sa Pangulo kasi nag-post siya na tungkol sa pagiging bangag ng Pangulo na wala siyang mapakitang supporting documents. Yun ang kulang sa inyo eh. 'Di ba? Wala kayong mapakitang katotohanan tulad nung sinasabi ni Representative Abante about EJK, nila Paduano Suarez about West Philippine Sea. Wala kayong mapakitang katotohanan kundi gawa-gawa ng madumi ninyong imahinasyon. O ayan, nahuli po, taga Cebu yata yung babae. Sabi niya, inamin niya, ginawa niya yon para daw po kumita siya. Pero ang kinikita niya, maliit lang naman na dolyar. Oh, totoo naman po yun. Kumikita siya sa number of views niya, pero hindi naman ganun kalakihan. Kung ang number of views mo ay mga 10 milyon, ay malaki kita mo dyan. Pero kung libo lang naman, depende po yan. Diba? So ngayon, iyak-iyak siya. Oh, humihingi ka ng tawad, pero nung pinost mo yan, tuwang-tuwa ka habang kumikita ka. Mabuti nga, hindi yung mismong Pangulang nagkaso sa'yo eh. Siguro kung si former President Cory Aquino ang ginawa mo ng ganyan, ay nasa korte ka na. Oo. Diba? So, kayo, kung galit kayo sa administrasyong ito, think twice, think 100 times. No, baka nabubulag-bulagan lang kayo. Pag galit kayo, nawawala yung sense, yung ano nyo, yung objectivity nyo, yung, di ba sabi nila, pag galit ka, kung ano-ano nasasabi mo, di ba? Intindihin ninyo, yung ginawa kay Presidente Rodrigo Duterte o former president ay nasa rule of law. Ngayon, kung may nakikita kayong mali, why not file a case against the government? Di po ba? Hindi yung sisiraan nyo, mag-ad hominem kayo, wala kayong mapakitang ebidensya. Yan, deserve nyo yan. Deserve yan. Congratulations sa NBI, no? Kay Director Jaime Santiago. Congratulations sa TRICOM. At congratulations din sa mga vloggers ng Duterte, no? Dahil kahit papano, no, binasag nyo na yung bayag ninyo, no? Nagpakatapang kayo, hindi kayo tulad ni Roque. No, inatinan ninyo, oh, di ba? Ang ganda. Nawala yung tinik sa dibdib nyo, nawala stress ninyo. Oh, at least nakita nyo na hindi naman sinupil ng TRICOM ang inyong freedom of expression, ang inyong freedom of speech. Di ba yun ang hinangaw-ngaw nyo, kaya kayo nang hingi ng TRO eh. Sasaklawan ng TRICOM ang inyong freedom. Hindi po. Wala po. Yun lang nangyari doon sa West Philippine Sea kasi nagsalita siya na wala naman siya mapakitang ebidensya, and that is wrong. Di po ba? Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan, no? Na yung mga vloggers na pro Duterte ay nag-iiyakan at umaming mga fake news, at tong NBI naman ay nakahuli ng isang fake news vlogger at nag-iiyak po. Mga iyakin pala sila. Okay? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.